Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Si Jesus Nazareno, ang Hari ng sanlibutan, ang Hari ng ating mga buhay, ang Hari ng bawat Pilipino. Ating ipagdiwang, sariwain at patotohanan na si Jesus Nazareno ang Hari ng ating buhay. Kaya't sa misang ito, buong-buo nating ialay at italaga sa Kanya ang ating mga sarili. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang Hari na naglilingkod. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang Hari na nagpapatawad. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang Hari na naninindigan sa katotohanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, nilo mong pag-isahin ang tanan, idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na, ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas, ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagkapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati nang umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo dito. Ano bang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinapakaglaban na sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipinagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sinumang nasa katotohanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At gaya nga ng sabi ko kanina, ngayon ay dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Kaya't sinisigaw natin, ipinagbubunyi natin at ipinagmamalaki natin, pinapahayag natin na si Jesus Nazareno ang ating Hari. Kaya nga, di ba, kapag tayo ay nagbubunyi, tayo sumisigaw ng mabuhay. At yun ang ibig sabihin ng viva. Kaya nga sa buong mundo ngayon, ang hiyaw ay pag sinabing viva Cristo Rey, ang sagot ng tao ay viva. Di ba? Pag sumisigaw din tayo ng viva poong Jesus Nazareno, ang sagot natin ay viva. Kaya sa araw na ito, ipagmalaki natin, ipahayag natin sa buong mundo na walang sino man ang nagahari sa atin kung hindi ang Panginoon. Viva Cristo Rey! Parang hindi naman buhay. Ang ibig sabihin ng viva ay mabuhay. No? Kaya pag sumigaw kayong viva, no? Ibig sabihin nun, mabuhay si Kristong Hari. Viva Cristo Rey! Viva poong Jesus Nazareno! Viva Cristo Rey! Palakpakan natin ng mas malakas ang Panginoon. Ang sumigaw ng mas malakas na viva, yan ang bubuhayin buhay na buhay. No? Yung mga papatay-patay, no? Lalampa-lampa, no? Inaantok pa yata. Ayan, alam nyo na yun. Pero narinig natin sa mga pagbasa, anong uri bang hari si Jesus Nazareno? Ang ganda na sana ng unang dalawang pagbasa. Sa unang pagbasa, sabi ni Propeta Daniel, magbabalik ang anak ng tao nakasakay sa ulap. Kung titignan natin yan, gagamitin natin ang ating imahinasyon.
Parang may effects pa yan, may mga usok pa yan. Bababa mula sa langit, mabubuhay magpakailanman. Siya'y paglilingkuran ng lahat ng tao. Hindi matatapos ang kanyang pamamahala. At sa ikalawang pagbasa, sinabi naman ni Juan sa pahayag, ganun din, babalik si Jesucristo, ang tapat na nasaksi, ang hari ng mga hari sa lupa. May mga alapaap. Sasamba sa Kanya ang lahat, maging yung mga umusig sa Kanya. Dito makita natin ang larawan ng isang haring makapangyarihan, magara at marangal. Ngunit, okay na eh. Ang ganda na ng effect. Ang ganda na ng larawan. At ito naman talaga yung inaasahan natin sa isang hari. Maringal. Makapangyarihan. Pero bakit pagdating sa Ebanghelyo, ang ipinakita ng simbahan, ang piniling pagbasa, ay noong humarap si Jesus kay Pilato? Natitiyak ko na isa sa larawan ninyo ang tagpong ito. Sinong mas mukhang hari sa dalawa? Sa totoo lang. Kung hindi natin alam yung buong kwento, sino ang aakalain mong hari? Si Jesus o si Pilato? Hindi ba si Pilato yung mukhang mas magara? Si Pilato yung matipuno, napapaligiran ng kanyang mga kawal at puwersa, nakaupo sa trono. Samantalang si Jesus Nazareno, kung matatandaan nyo, nanonood tayo ng mga sinakulo, ng mga pelikula, nung tagpong iyon, bugbog na ang itsura niya. Hinubad na halos lahat sa kanya. May koronang tinik. Minumura, kinukutya ng mga tao at mag-isa na lamang. Sa totoo lang mga kapatid, sino ang mas mukhang hari? Kaya hindi nakapagtataka si Pilato ang mas pinakinggan. Si Pilato ang mas kinampihan. Sapagkat sa mata ng mundo, si Pilato ang mukhang hari. Kaya't ito ang unang paalala sa atin. Opo, humihiyaw tayo. Viva Cristo Rey! Viva poong Jesus Nazareno! At pagdating pa sa piyesta, mas malakas pa yan. Milyon-milyon pa yan. Pero ano bang talagang klaseng hari yung ating ipinagbubunyi? Hindi lang yung haring babalik galing sa alapaap na maghahari na makapangyarihan. Bago siya naging makapangyarihan at marangal, siya ang haring nagdusa. Kaya nga't napakaganda ng larawan ng Poong Jesus Nazareno sapagkat nakita natin sa Kanya ang tunay na hari. Opo, magara ang suot, kumikinang na parang ginto. Pero tignan niyo po siya, ang korona niya, koronang tinik. Ang setro niya, ang krus. Nagdurusa, naghihirap. Ito ang ating hari. Ngunit bakit siya nagdusa? Bakit siya ang mas tunay na hari, hindi si Pilato? Sabi nga niya sa Ebanghelyo, ako'y hari, hindi sa sanlibutang ito. At ang isang ipinakita niyang katangian ng mga pinaghaharian niya, sabi niya, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Yun pala, ang paghahari ni Jesus Nazareno nakabatay
sa katotohanan, nakabatay sa pag-ibig. Yan ang pagkakaiba nila ni Pilato. Si Pilato, mukha ngang hari sa mundo, pero hindi siya nabubuhay sa katotohanan. Napakahalaga kay Jesus Nazareno ang katotohanan. Kaya't ang tunay na deboto, panig sa katotohanan. Ang tunay na deboto, nagsasabi ng totoo. Ang tunay na deboto, naninindigan sa katotohanan. Dahil baliwala, mga kapatid, ang sigaw nating biba, baliwala lahat ang pasanan na yan, baliwala lahat ang ating debosyon kung wala naman tayo sa panig ng katotohanan. Kaya't ipagdasal natin kung papaanong si Jesus Nazareno, sabi nga niya, ako'y naparito upang magsalita tungkol sa katotohanan. Kahit patayin siya, kahit maging mag-isa siya, kahit mahirapan siya, hindi niya itatakwil ang katotohanan. At ano ba ang katotohanan? Mahal niya tayo. Ililigtas niya tayo. Tutulungan niya tayo. At yun ang mabuting balita, mga kapatid. Ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ni Jesus Nazareno sapagkat yan ang katotohanan. Ano man ang mangyari, patatawarin tayo kung tayo magsisisi lamang. Sapagkat yan ang katotohanan. Ano man ang mangyari, hindi niya tayo itatakwil. Sapagkat yan ang katotohanan. Masasabi din kaya natin ito sa Kanya na ano man ang mangyari, susunod tayo sa Kanya. Ano man ang mangyari, hindi tayo matatapalan ng pera para lang pumanig sa kasinungalingan. Hindi tayo maiimpluwensya lang ng mga barkada at kung sino man para bumaliktad sa katotohanan at hindi na mamuhay sa kabutihan. Hindi tayo pasusuhol sa mga maimpluwensya. Susunod-sunura na lang tayo. Kung sino man yan, dahil mapera, may pangalan, sikat. Dahil hindi yan ang tunay na pinagaharian ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoon natin, ang hari natin, nabuhay, namatay, at muling nabuhay para sa katotohanan, ganun din po sana tayo. Alam niyo mga kapatid, sa larawan ito na dalawang hari, si Jesus Nazareno at Poncio Pilato, alam niyo po, isang katangi-tangi ang pagkakahalintulad din nila. Pareho silang may hinugasan. Napansin niyo po yun? Sa loob lang ng 24 oras ng tagpong ito, may dalawang uri ng paghuhugas na nangyari. Bago humarap si Jesus Nazareno kay Poncio Pilato, nung huling gabi niya sa lupa, di ba naghugas po siya? Ano yung hinugasan niya? Ang mga paa ng mga disipulo. Dahil yung paghuhugas na yon, sagisag ng pagpapakumbaba, paglilingkod, at ang katotohanan na gusto niyang iligtas ang tao. Si Poncio Pilato, pagkatapos ng tagpong ito, naghugas din. Pero hindi paa. Anong hinugasan niya? Ang kanyang mga kamay. Bakit siya naghugas ng kamay? Alam naman niya yung totoo. Walang kasalanan si Jesus. Alam niya, pinagdiskitahan lang si Jesus ng mga saserdote, ng mga pariseyo at punong pari. Alam naman ni Pilato, hakot lang yung mga sumisigaw na ipako siya sa krus. Alam ni Pilato yung totoo, pero hindi niya pinanindigan. Yung asawa nga niya, kinukumbinsi siya. Walang
Inosente yung taong yan. Alam ni Pilato ang tama, pero natakot siya. Bakit? Dahil nung sinabi ng mga saserdote, pag hindi mo ginawa yung ginawa namin, irereklamo ka namin kay Cesar, tatanggalin ka namin sa pwesto. Kaya sa totoo lang, yung ginawa ni Pilato para din sa mga tao. Yung paghuhugas ni Jesus Nazareno para sa mga disipulo, para sa mga sumusunod sa Kanya. Yung paghuhugas ni Pilato para dun sa mga umuusig kay Jesus Nazareno. Pero sa bandang huli, sa totoo lang, para kanino yung ginawa ni Pilato? Para sa kanyang sarili. Para hindi siya matanggal sa pwesto. Para manatili siya sa kapangyarihan. Para pa rin sa kanyang kapakanan. Yun ang malaking pagkakaiba ng dalawang haring ito. Si Jesus Nazareno naghugas ng paa para sa ating lahat. Si Pilato naghugas ng kamay para talaga sa sarili lang niya. Makasarili siya. Kaya ang tanong ngayon, tunay ba tayo para sa kapwa? Pag may ginagawa ka ba, para talaga ba sa kapwa yan? O baka sa bandang huli, para lang din sa sarili mo? Kaya ka ba naglilingkod? Ang dami ngayon, nagpipresenta sa atin, nagkukumahog, magpapatayan pa. Para kami sa bayan, para kami sa inyo. Magmumurahan pa, magsusuntukan pa, magbabantaan pa. Pero sa totoo lang, para ba talaga sa bayan? Para ba talaga sa tao? O para lang sa sarili? Naguhugas ba talaga ng paa? O naguhugas lang ng kamay? Mga kapatid, ang pinili noon, si Pilato. Sana naman, ang piliin natin ngayon, si Jesus Nazareno, ang tunay na hari. At sa pagsigaw natin ng biba, sana tunay na mabuhay siya, maghari siya sa ating puso at buhay. Pagsigaw natin ng biba, ibig sabihin nun, ako'y panig sa katotohanan, ako'y magsasabi ng katotohanan, ako'y maninindigan sa katotohanan. Pag sinabi kong si Kristo ang ating hari, maghuhugas ako ng paa, hindi ako maghuhugas ng kamay. Ang gagawin ko ay tunay na para sa aking kapwa, hindi para sa aking sarili lamang. Kaya't sa misang ito, sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo pong aming tunay na hari, haring naglilingkod, haring nagpapakumbaba, haring nasa katotohanan. Kung kaya nga't tunay ka nawang maghari sa amin, patawad po kung pumapayag kaming pagharian ng kasinungalingan. Patawad po kung kami hindi na naninindigan, nabubulag sa pera at kapangyarihan. Patawad po kung ang aming ginagawa sa totoo lang ay para sa aming sarili lamang. Maghari kang tunay sa amin upang ang buhay mo, hindi lang sa amin, ang tunay na manalaytay sa aming puso at kaluluwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, aming tunay na hari, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako
sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa ating Diyos Ama upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumago nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan, at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoong dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais, magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoong dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may karamdaman, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa ni sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong dakilang hari, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos Ama, itulot mo kaming maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas sa tari. Sa gitna ng mga hirap sa buhay na aming pinagdaraanan, maging lakas nawa namin siya sa naghahari kasama mo ng Espiritong patuloy na gumagabay, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaran niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa pagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ng iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito't iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang pinaghaharian ni Jesus Nazareno, sama-sama tayo ngayon tumawag at umawit sa ating Ama sa Langit. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan,
at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tunay na hari at tagapagligtas, puspos ng katotohanan at pagpapatawad. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating ngayong pagdasal ang mga mahal na yumao, ang mga kaluluwa sa purgatorio, at ang mga ipinagkatiwala niyong ipagdasal dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin, at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ito'y binabahagi natin lalo na sa mga nasunugan, nasalanta, na bagyo, at kahit walang sakuna. Tuwi na, buwan-buwan, tayo tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong
sa ating kapwa. Ang paghahari ni Jesus Nazareno ay nakabatay sa katotohanan at pag-ibig. Hindi makasarili kung hindi tunay na para sa lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilikan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang katotohanan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Kristong Hari! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva!